Bilang suporta sa ligtas na pagbabalik eskwela sa buong bansa, nakiisa ang Philippine Ports Authority sa Brigada Eskwela 2026. Iba't ibang makabuluhang aktibidad ang isinagawa ng mga port management offices bilang suporta sa Department of Education na matiyak na handa, ligtas at maayos ang mga paaralan sa pagbubukas ng klase. Nakilahok ang PMO Agusan sa kick-off program ng Brigada Eskwela na ginanap sa Calixto D. Montinola National High School. Tumulong din ang mga kawani sa paglilinis, pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga pasilidad ng mga paaralan nitong ika-3 hanggang ika-4 ng Hunyo. Nakiisa din sa Brigada Eskwela 2026 ang PMO Bataan Aurora na kung saan nagsagawa sila ng donation drive sa Arsenal Elementary School nitong ika-5 ng Hunyo 2026. Nagkaloob ang PMO ng mga kagamitang panlinis, office supplies, emergency kits at vitamins para sa mga guro at mag-aaral. Namahagi naman ng PMO Negros Oriental Siquijor ng mga pintura at iba pang painting materials sa Amador Dagudag Memorial Elementary School sa Barangay Looc, Dumaguete City noong ika-5 ng Hunyo 2026 bilang suporta sa Brigada Eskwela. Aktibong nakilahok ang PMO Panay Guimaras sa pamamagitan ng mga terminal management offices sa Brigada Eskwela para sa 6 na paaralan na naghahanda sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo. Bukod sa pagtulong sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga paaralan, nagbigay din ng mga kawani ng TMO ng mga biscuits, sanitation kit at cleaning supplies sa mga estudyante. Aktibong nakaisa naman ng Port Management Office ng Masbate sa pagbubukas ng Brigada Eskwela 2026 na isinagawa ng Schools Division Office of Masbate City sa Jose Zurbito Senior Elementary School nitong 1 ng Hunyo 2026. Namahagi ang PMO Masbate ng pagkain at inumin sa mga volunteers na lumahok sa Brigada Eskwela. Ang PMO Misamis Occidental Ozamis nagsagawa ng inspeksyon at round tour sa passenger terminal building upang suriin ang kahandaan ng mga pasilidad para sa pagdagsa ng mga pasahero. Nagbukas din sila ng 24 hours help desk sa Pantalan upang tumugon sa mga katanungan, kahilingan at emergency. Sa PMO Northern Luzon naman, isang community outreach activity ang isinagawa sa Pias Gaang Elementary School sa Corimao, Ilocos Norte nitong ika-2 ng Hunyo. Nag-donate sila ng mga pintura para sa pagsasaayos ng mga paaralan. Tumulong din ang mga kawani sa pagpipintura ng mga pasilidad ng paaralan. Bukod dito, namigay din sila ng school supplies para sa batang estudyante ng nasabing paaralan. Nagkaloob din ang PMO Northern Luzon ng blood pressure monitoring para sa mga guro at volunteers na lumahok sa aktibidad. Tumulong din ang PMO Surigao sa pagre-repair at pagpintura ng Navarro Memorial Central Elementary School nitong June 2 bilang bahagi pa rin ng Brigada Eskwela. Sa PMO Lanao del Norte Iligan, namahagi sila ng school supplies, tsinelas, hygiene kits, cleaning materials at tulong pinansyal sa mga mag-aaral at guro ng Iligan City North Central School. Sa pagbubukas ng mga paaralan, nananatiling handa ang Philippine Ports Authority na tiyakin ang ligtas, maayos at maginhawang paglalakbay ng mga pasahero sa mga pantalan sa buong bansa. Mula sa pantalan tungo sa paaralan, patuloy ang PPA sa paghahatid ng maasahan at episyenteng serbisyo upang mapanatili ang tuloy-tuloy na daloy ng mga pasahero. Galing po ako ma'am sa Sibuyan, Romblon at ang paraling ko pa ay sa Capiz State University. Nakakatulong po ito dahil na mas nagiging madali ang pagbiyahe ng mga pasahero kagaya ko. Nakatulong rin yung nalilibre na yung mga katulad kong estudyante sa terminal fee, hindi na sila bumabayad yet. Kaya kailangan laging dalhin ng ID pag nagbabiyahe. So sa akin, talagang napakahalaga na ang ligtas na pantalan kasi dito mapipil ng mga pasahero na safe sila. Inaalam ko muna kung talagang may biyahe talaga yung sasakyan ko. Kasi sa hassle naman kung pagpunta ko dito, wala naman palang biyahe kundi balik na rin. Terminal napakaganda kasi may mga scanner na at hindi basta-basta makakapuslit ng mga illegal na
mga kontrabando. At mayroon ring access ng wifi, malamig ang may inuming tubig. Ayan. Masasabi ko lang sa kapwa ko estudyante na mga pasahero na nagamit ng pagkano. Huwag po kayong mahiyang magtanong sa mga port authority dahil friendly naman sila. For me, nakakatulong yung serbisyo at yung pasilidad ng isang pantalan, the way na the flow of the process of paano sumakay yung mga estudyante or yung mga pasahero ng isang pantalan. For us, limit lang yung binibigay ng mga parents namin ng money or allowance. So, mas malaki or importante mas malaki yung impact ng free discount ng biyahe namin kada lakad namin. Masasabi kong one of the most memorable sa akin yung pantalan is nung nasa Maynila kami. Like pauwi kami ng Marawi City. Very enjoyable siya. So, sobrang gaya ng alon na sumasabay lang sa alon. Parang ganun. For me, one of my advice to my future students na sasakay ng pantalan, you must be ready and be comfortable kung saan kayo comfy na damit or kung ano-ano man dyan na things or stuffs na kaya niyong dalhin is mas maganda na yun na lang yung dalhin nyo. And don't be afraid to sumakay sa isang pantalan because this one is so very enjoy. My name is Fe Halon de la Cruz. I come from Tambo, and then my destination this morning is to go to my work in Jose Maria College. Ang gateway sa port sa pantalan sa Babak o sa Sasa, importante kaayo para mapadali ang kanilang pang-araw-araw na pagbiyahe. Wapo kaayo ang amenities that we have because naatay CCTV, naatay X-ray machine dira nga gi-install. Ang mga personnel usab is well trained, and lalo na sa mga estudyante, ilang mga bags gina-inspect. Ginagampanan nila talaga ang kanilang trabaho kasi araw-araw nandyan sila, opening the door for us, sa mga teachers, sa mga trabahante, sa mga estudyante. 4 years na everyday akong nag-travel dito, wala gyud ko'y nakita nga aberya sa serbisyo sa atong mga including mga kapulisan, mga Coast Guard personnel, at sa pantalan, safety kaayo. Ang mensahe ko sa inyo is that bilang mamamayan, susunod lang tayo sa mga patakaran, magpabilin nga maayos ang panserbisyo sa atong katawhan. Isang masaya at makulay na programa ang inihandog ng Port Management Office o PMO NCR North para sa mga grade 1 pupils ng Hermenegildo J. Atienza Elementary School sa Baseco, Manila bilang bahagi ng Oplan Balik Eskwela 2026. Pinangunahan ni Port Manager Jeneliza Rebong ang proyektong Isang Lapis, Isang Papel, kung saan namahagi ng school supplies ang PMO NCR North sa mahigit 200 mag-aaral bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Nagdagdag saya sa programa ang pagdalo ni Pepe Asensado at Engineer Tala, ang mga opisyal na mascot ng Philippine Ports Authority na masayang nakasilamuha sa mga bata. Nakiisa rin ng mga mag-aaral sa isang storytelling session na naghatid ng mahahalagang aral, inspirasyon at kasiyahan sa mga kalahok. Marami sa aming mga mamamayan dito, mga magulang, ay single parents. Paminsan-minsan lang yung trabaho. So ang resulta, marami tayong mga mag-aaral dito na para lang makapasok dito ay kailangan pa magtrabaho. Yung iba, pinagbabantay ng mga mas batang anak. Kung mapansin nyo kanina, may mga batang hindi naman dapat kinder kasi malalaki na. So ito pong mga materials na binigay nyo ay imbis na bibili ng mga magulang, hindi na kasi na-provide na po ninyo. Maraming salamat po. Luckily, itong ating mga personnel, nag-contribute pa sila na not only isang lapis, isang papel, but also they included crayons, the ruler, sharpener, eraser, yan. Tapos may bag pa. And then in addition, meron pa tayong lunch box and meron ding tumblers. So yun, at alam ko, mas marami tayong napasaya na magulang. Hindi lang estudyante, magulang pa rin. Bawas na rin sa kanilang expenses and dagdag sa kanilang school supplies. Itong darating na pasukan. Binigyang diin ng Philippine Ports Authority na ang ganitong mga inisyatiba ay bahagi ng patuloy na pagtulong sa komunidad at pagsuporta sa edukasyon bilang mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng mga kabataan.